Hello mga kameses! Huwag naman tayo puro gulay. Magbaboy din tayo paminsan-minsan. Baka hindi na tayo mamatay sa sobrang healthy. Alam mo yun, minsan kailangan din nating magpakasalanan sa sarap. Kaya ngayong araw, gagawa tayo ng nilagang baboy. Ang sabaw na kahit simpleng putahe, may dalang emosyon, init, at konting kolesterol ng pagmamahal. At fast forward na mga meses, sa dami nating nasabi, kumulo na ang ating nilalaga. Kapag ganyang umangat na yung mga dumi sa ibabaw, alisin mo agad. Huwag mong hayaang sumama yan sa sabaw mo, baka malas ang lasa niyan. Ito yung tinatawag na cleansing process kasi kahit baboy, marunong mag-let go ng toxic. At ito nga mga meses, linisin na rin natin ang pechay na magpapadagdag ng sarap ng ating nilaga. Yung gulay na kahit luto na, fresh pa rin. Kayo ba mga meses, anong mas bet nyo ilagay? Repolyo o yung ganitong pechay bagyo? At isinunod ko na ring hugasan at balatan ang ating kamote. Kamote nga pala mga meses ang nilagay ko kasi mas bet ko yung linamnam at tamis ng kamote sa nilaga. At syempre, hindi pwedeng walang sibuyas para kahit nagluluto ka, may dahilan kang umiyak. Sa pressure cooker ko na niluto mga meses para mabilis maluto. Ngayon, pag malinis na yung sabaw, ilagay mo na yung mga sibuyas at ang ating paminta. Nilagyan ko din ng pork cubes para siguradong masarap at ng konting asin pampaalat, konting Ajinomoto pampalinamnam. At ilagay na rin natin ang ating kamote. Yan ang unang sumasalo ng init ng sabaw. Parang kameses mong laging nauuna ma-burn out. Takpan ulit natin mga kameses para tuluyan na lumambot ang ating karne at ang ating kamote. Kasi tandaan mo mga kameses, ang baboy parang puso. Hindi mo pwedeng madaliin, kailangan dahan-dahanin mong pakuluan sa tamang init para lumambot ng kusa at hindi napilitan. At fast forward mga meses, i-check natin kung lumambot na ang ating kamote. At pag malambot na ang ating kamote at ang ating karne, pwede na nating isunod ang ating pechay. At pag nailagay mo na ang ating pechay, huwag mong hayaang ma-overcook. Dahil pag na-overcook, wala nang thrill. Parang relasyon na puro sabaw, walang kilig. At dahil sobrang mahal ng siling green, pagtiyagaan na natin ang larang nakatanim sa likod ng ating bahay. Hindi naman na siguro tatanggi ang ating nilaga dyan. Hayaan lang natin kumulo ng konti mga kameses. At ayan na yung amoy ng kaligayahan. Yung tipong pag naamoy ng kapitbahay mo, bigla silang lalabas ng bahay at sasabihin, "Ay, nagbaboy si ate, pahigop naman." At ayan na nga mga kameses, pag naamoy mo na parang yakap na ng nanay mo sa malamig na gabi, ayan na, luto na ang nilagang baboy. Grabe, ang init, ang sarap, at ang taba, pati dila ko parang gustong magpasalamat. Alam mo yung feeling, yung bawat higop ng sabaw parang sinasabi sa'yo, relax ka lang, buhay ka pa. At habang umunguya ka ng karne, parang naririnig mo ang baboy na nagsasabing, pinili kong maging masarap, huwag mo lang akong sayangin. Kaya mga kameses, tandaan nyo ito, hindi masamang magbaboy paminsan-minsan. Kasi sa sobrang stress ng buhay, kailangan din nating magpakasaya. Hindi puro gulay ang solusyon sa kalungkutan. Minsan, nilagang baboy lang ang katapat ng lahat ng problema nating lahat. Kaya kung gusto mong mainitan, mapangiti at mabusog, huwag kang maghanap ng jowa, magluto ka na lang ng nilagang baboy. I-like mo tong video na to kung natakam ka, i-share mo na rin kung gusto mong painitin ang araw ng iba, at sabay-sabay nating isigaw. Huwag puro gulay, magbaboy ka din, baka hindi na tayo mamatay. At yun lang mga kameses, salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Please like, follow, comment, and share. Bye-bye!